Hello po, Bong Dalong po. May guro nagsabi, Sir Bong, bawal po bang pumunta ang guro sa school sa panahon ng uninterrupted, ano? Uninterrupted, o from ano yan, April 1 to first week ng May, no? Ngayon, yun daw mga guard, hindi rin pinapapasok yung mga teacher sa ano, dahil utos daw ng principal, no? Bawal pumasok sa school. Kasi nga, uninterrupted. Siguro, inisip ng principal kung papasok yung mga guro, di ba? Naka-uninterrupted nga. Anong gagawin ng guro sa school? Baka mamaya, yung mga guro, baka binabawalan na rin na, na gumamit ng facilities kasi nga uninterrupted. Lalo ngayon, nagtitipid sa kuryente. Di ba? So, hindi pinapapasok yung mga guro. Pwede ba yon? Bawal ba yon? Hindi bawal yon. Sabihin, hindi mo pwedeng ibawal, lalo na kung, kasi may pisina eh. Hindi naman, OA naman pag sinabi ng principal na kahit personal yung punta ng guro, hindi katulad niya, when I say personal, baka may kukuning payslip, pupunta sa ADAS, magpapapirma, magagawa ng certification para sa loan, magpapapirma sa principal, di ba? Baka ganun kasi yung purpose. Pero kung iba yung purpose ng guro, dahil lang gagawa daw ng DLL, nga naman yung guro. Kaya uninterrupted nga naman di ba? Gagawa ng material sa lesson niya, oo. Uninterrupted nga, bakit sa school ka gagawa? So may punto rin yung principal, hindi ka nga mapapasukin kung anong purpose mo, di ba? Kasi uninterrupted, gusto mo yan. Ng guro yan, di ba? Pupunta raw sa school kasi aayusin yung mga gamit niya. Baka nga hindi payagan ng guro. Pero kung ang purpose ng guro, kasi uninterrupted nga, tapos pupunta kayo sa school, sasabihin nyo, gagawa kayo ng lesson, gagawa kayo ng visual aids, di ba? Maglilinis kayo ng mga table nyo, kung ano-anong mga bubukas kayo ng kuryente. May punto dyan yung principal kung ganyan ang purpose. Pero kung ang purpose ng guro ay personal, naunawaan ba, Sir Bong? Diba? Hindi dapat bawalan yung mga guro na pumasok. Hindi dapat sabihin yung mga guro, naman yung principal kung sabihin niyang, ano na kayo, second week na nang may magpapirma ng mga para sa loan. Paano kung GSIS yan, yung PhilHealth, may sakit yung nanay, mga kapatid. Emergency na. Diba? So, hindi naman siguro gagawin ng principal yon. Hindi naman siguro gagawin ng principal yon. Pwede yon, mga personal na bagay. Kung emergency at kailangan ng pirma ng principal, po pwedeng pumunta ng school yung mga guro. Hindi naman kung masinabing uninterrupted, kung ganito yung mga reason ng guro, kahit anong reason ng guro ay kung valid ay hindi mo rin mapapasukin, papapasukin. Bagay, siguro, kung pupunta yung guro, papasyal, wala namang problema. O titingnan lang yung wala namang problema. Diba? Kaya lang, iba-iba yung principal, iba-iba. Ako, okay lang sa akin. Kung pupunta yung mga teacher doon, may gagawin, gusto rin magtakbo-takbo. Kasi malaki yung ground namin Kung gusto nilang silipin yung quarters nila, wala namang problema doon. Oo, wala namang problema. Sa akin, walang kaso yun. Pero sa ibang principal, siyempre, nauunawaan ko sila. Kasi uninterrupted nga bakit kayo pupunta? Sabihin niyo, mag-aayos kayo ng ng lesson nyo, ng kung ng materials, kwarto, table, maglilinis. Sa brigada pa yan. Iba-ibang principal, unawain nyo. Pero again, hindi dapat bawalan. Lalo na kung ang purpose ng guro ay mga personal na maglo-loan, magpapapirma ng PhilHealth, kukuha ng payslip, ano pa. Diba? Mga ganun bagay.
O hindi dapat OA na sinabi lang na uninterrupted. Oo, tapos ilalagay na natin sa... Oo, may nakita akong ganyan. Oo, no teachers allowed. Hindi ko lang alam kung nagbibiro yung school, no? Oo, uninterrupted, no teachers allowed, no? Oo. So, ganun lang, no? So, naintindihan ba, dear teachers?